Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi sa lugar ng Asia, sa Philippines lalo na. So, glory to God. Andito naman po ang inyong lingkod upang magbahagi ng message ng ating Panginoon Heso Kristo. Glory to God. At magandang tanghali na dito sa lugar ng Europe. So, welcome once again sa ating Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. At sa oras pong ito, thank God at binigyan na naman ng pagkakataong magbahagi ang inyong lingkod upang mahiyag ang nais na message sa araw ng linggong ito. At nakaka-bless dahil sa matagal kong hindi pagtuturo few weeks ago, and Reverend Ricky is the one who are sharing Word of God, ay nakaka-bless sa yung kanyang mga ibinabahagi sa ating lahat. Ito'y napakahalaga sa atin, ito'y pagkain ng ating kaluluwa. Word of God is the food of our soul, at ang prayer is the food of our spirit. At ito ay mahalaga sa ating lahat dahil ito ay magbibigay sa atin ng courage upang ang ating buhay ay magpatuloy in times of troubles, in times of trials, in times of difficulties sa ating panahon ngayon. Glory to God dahil nandiyan ang Panginoon upang ma-overcome natin lahat yung mga circumstances na ito. So, sa oras pong ito, please join me in the book of Romans chapter 4 verse 19 to 21. Ang message, ang title ng message na nais kong maipahayag sa inyo, na ito'y maaaring narinig nyo na o narinig na ng iba, ang title po ng message na nais na i-share sa atin ng Lord for this year is Living by Faith. Mamuhay tayo ng may pananampalataya. Okay. Sa Romans chapter 4 verse 19 to 21, ang sabi rito, ito ay sa buhay ni Abraham. At itong si Abraham ay tinawag ng Diyos to be a blessing of many nations. So sabi ng Bible sa Romans chapter 4 verse 19 to 21, if you have a Bible, if you have mobile today, please open. Kung wala pa kayong Bible sa inyong gadget, i-download niyo yung Olive Tree. Merong mga free Bible doon. So sabi sa Romans chapter 4 verse 19 to 21, ang sabi ron, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Tayo manalangin sandali. Father, all the glory belongs to You. Kaya mo na ang lahat ng sasabihin ko galing sa inyo, lead by the power of the Holy Spirit. Wala po akong ibang sasabihin, ikaw lang ang aming pag-uusapan sa oras mong ito. Mahayag yung nais mong sabihin sa bawat isa na nakikinig. Bless mo ang lahat ng makikinig. Give them spiritual understanding, even of God, spiritual ears, right na message na maririnig nila. Salamat o God at lahat ng dadaanan ng internet na ito, ng message na ito, they will be blessed, they will be strengthened. Thank you God. All the glory belongs to You in Jesus' mighty name. Amen and amen. So we're talking about faith. What is faith? Faith is information that you receive from God for you to act upon. So it means faith is information that you receive from God for you to act upon. This information enables you to know in advance what God is going to do in the future concerning a given issue or course of action.
So, sa ating pong lahat, lalo na sa nakikinig ngayon, napaka-importante sa ating lahat na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos or yung Bible. Amen. Kaya sinabi ng Diyos kay Joshua not to say read, but to study. Iba po yung read at iba yung study. Kasi pag binasa mo lang, dumaan lang sa'yo, pero hindi mo ito pinag-aralan. Kapag ito pala'y binasa mo, nandoon mamemeditate mo yung iyong nabasa. At ito'y matatanim sa iyong puso. Amen. Kaya nga sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Biblia, nandoon ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, kapag ating pinag-aaralan ito'y ating binasa at pinag-aaralan, mahalaga po yung pag-aaral kaysa yung binasa lang. Mahalaga po yung pinag-aaralan nang sa gayon ma-meditate natin yung Word of God. Okay? Mali pala yung aking nasabing binasa, kundi pag-aralan. Study is pag-aralan. Amen. Sorry for that. So, kapag po ating pinag-aralan ito, nandoon ang banal na satong Espiritu ang magpapaliwanag sa atin kung ano ang meaning ng Word of God. Amen. At darating ang panahon when the Antichrist will come, aalis na ang Holy Spirit mismo sa Bible upang maghayag o magpaliwanag sa atin ng salita niya. Amen. So, sa Bible, itong si Abraham ay namuhay na may pananampalataya. Okay, at sabi rito, Abraham was 100 years old on the time na yun na pinangakuan siya ng Diyos. Pinangakuan siya na magkakaroon siya ng anak. At ito namang si Sarah ay barren, ibig sabihin, tuyo na yung kanyang sinapupunan. Pero hindi ito naging sagabal kay Abraham at kay Sarah dahil si Abraham nananampalataya siya na ang Diyos ay makapangyarihan. He can do everything. Amen. So, faith is a noun. It is information. It is something you have. Kaya kapag nagbasa ka ng Bible, 100%, kaya tinuturo ko sa mga bago nagbabasa, 1 chapter a day, 15 minutes mo, ulit-ulitin mo lang yung 1 chapter na yun. At doon, sigurado akong may sasabihin sa iyo ang ating Diyos. Amen. Yun yung sinasabing, faith is a noun, it is information, it is something you have. Believe is a verb, it is something you do. Kaya, faith without action is death. Faith is an information, believe is a verb, it is something you do. Kaya nga sinasabi doon sa John chapter 1 verse 12, sabi, to those who receive Him, to those who believe Him, He gave the right to become children of God. Receive means to those who have faith. Faith, information. And to those who believe Him, it is an act. It is something you do. Amen. Alam nyo ba, the ultimate goal of the Christian life is to please God. Pleasing God is accomplished by faith, not by works. Ulitin ko. Pleasing God is accomplished by faith, not by works. Okay? In fact, without faith, it is impossible to please Him. Okay? So, Abraham was a man of great faith, and we can learn from his life and journey of faith. May mga bagay na nais tayong matutunan sa buhay ni Abraham. Okay? At may tatlong bagay tayo na nais na ihayag sa atin ng Diyos kung ano ang makikita natin sa buhay ni Abraham.
Number one, faith faces the problem but focus on the promise. Yun ang sabi ng Romans chapter 4 verse 20. Ang sabi ron, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and give glory to God. Hindi siya nalito, hindi siya nangamba. Nakatingin siya sa pangako ng Diyos at yun ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya at binigyan niya ng glory, ng papuri ang ating Diyos. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. So, itong si Abraham, hindi naman niya dininay na siya ay matanda na upang magkaroon ng anak. Pero si Abraham, nag-focus siya sa kanyang sa promise, sa pangako ng Diyos sa kanya. Abraham focus on the promise of God. Amen. Kaya, kung ikaw na-fail ka sa mga nagdaang panahon, na-fail ka sa iyong exam, na-fail ka sa iyong ginagawa, na-fail ka sa mga nakaraang panahon sa buhay mo, huwag kang mag-focus doon dahil alam mo, kapag na-discourage ka, it will paralyze all your goals and dreams in life. It will paralyze. Ang mangyayari sa iyo, ayaw mo na babalik-balikan mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo. At sa oras na ito, I advise to you that you need to focus doon sa promise ng Diyos sa iyo, hindi doon sa problema. Amen. Kaya, tayong mga mananampalataya ng Diyos, doon tayo titingin sa pangako ng Diyos sa atin. Alam mo, when I became a Christian, I became a believer of the Lord, I became a follower of our Lord Jesus Christ, naging disciple ako ng ating Panginoon sa Kristo. Ang heart ko, kahit saan man ako dalhin ng Diyos, even sa Facebook, maghahayag ako ng kanyang kabutihan, ng kanyang salita. I remember when I was a missionary, nung ako'y nag-mission sa Germany, in place of Germany, at natutulog ako sa isang hotel. Yung gabing iyon, hindi ako makatulog. Sabi ng Holy Spirit sa akin, bumaba kami, ipagagawa ko sa iyo. At nung bumaba ako, nagkape ako doon, nag-stay ako doon sa labas ng hotel. Merong dalawang lalaki doon na malaki na hindi ko pala akalain na ako ay hold upin niya. They want me to rob me. Dahil nakita nila yung singsing ko na with diamond, bishop ring. And wala sa isip ko na ako ay kanilang hold upin. Kasi nandun ako and I was sitting there. At itong dalawang ito, na malaking ito, they are from, I don't know what country is that, but I believe from Arabic country. Umupo sila both side ng aking kinaupuan. At they started to talk to me. Sabi, anong ginagawa mo rito? Sabi ko, ako ay taga Netherlands, I'm a missionary pastor. At ako ay nagsishare ng Word of God. Noong time na yon, ay biglang nagtanong yung isa doon about Bible, about God. Yun naman pala, merong wounded pala yung heart niya dahil yung girlfriend niya ay against yung mga pamilya niya sa kanya dahil mahirap siya. And I started to share about God. I started to encourage them. At pinahahayag ko sa kanila yung magandang ginawa sa inyong lingkod na dati kami sa Pilipinas, kami hindi rin mahirap, kami mahirap din, at kami ay my mother is alone na binubuhay niya kami.
At itong dalawang ito, sa halip na ako ay hold upin nila, sa halip instead they rob me, meron silang dalawang knife sa kanila upang ako ay hold upin nila, ay nauwi doon sa pag-share ng Word of God. At itong dalawang ito, hindi po ng Lord. The Holy Spirit touched their heart. At on that time, they told me na, alam mo ang plano namin sa iyo, hold upin namin ikaw kasi you have a big ring. Sabi ko, this ring is very, very important because this is a bishop ring. Oh yeah, and then I told to them na this time, magbago na kayo ng pamumuhay nyo dahil hindi ito kagustuhan ng Diyos sa inyo. You have a big guy, good, then you can work everywhere. At sa oras na yon ay nagsabi sila sa akin na ipag-pray ko sila. Then I started to pray for them. Alam niyo ito, dalawang ito, they are a Muslim. Inamin nila yon, and I started to pray for them a prayer of acceptance. Sabi ko sa kanila, respect your religion, pero religion cannot save us. Mahalaga ang relasyon. And that relationship, if you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Wala silang isang salita. Sinabi kagad nila, we want to accept your God. Pinag-pray ko silang dalawa, at on that time, hindi po ako na-hold up for the glory of God. Umuwi sila at I advise to them, find a church, a German church, na kung saan, or Arabic church na merong Bible sharing, doon kayo at lalalim ang inyong pananampalataya. Glory to God, I do believe, until now, sila ay nagpapatuloy sa ating Diyos. Amen. Another thing, meron ako isang dating kasama, kolega, na every time nasasakay siya sa akin, nung siya unang na-meet ko siya sa isang work namin, mahabang buhok niya, he is from sa ibang lugar sa Arab country, I don't know where something, I cannot say that. At ang buhok niya ay mahaba, ang tawag sa kanila ay Rastapa. At palagi kami magkasama sa work, lagi siya sasakay sa akin, ihahatid ko siya doon sa coffee shop, kung saan meron doon, binebenta yung marijuana, drugs. At kapag tuwing sasakay siya sa akin, lagi ko siyang ina-advisean, lagi ko nagpe-pray in my mind na siya ay masiran ko, magbagong buhay niya. Lagi ko siyang ina-advise na, alam mo, we're not getting younger, we're getting old. Kailangan maghanap ka na ng magiging partner mo sa buhay, kailangan ikaw ay ganito na. So, ina-advise ko siya ng maganda. At every time na kami magtatrabaho, lagi ko siya kinukumusta. And then, one day na nawala kami sa work namin dahil kami agency lang, and then nag-meet kami sa tinatrabaho ko ngayon, at nagbago na siya. Wala na yung mahabang buhok, hindi na siya rasta pa. At ngayon, binalita niya sa akin, meron na siyang girlfriend. So, nung nagkaroon na siya ng girlfriend, lagi ko pa rin siyang ina-advise, alam mo, better, dali mo na rito girlfriend mo, magkasawa na kayo, at settle mo na yung life mo kasi hindi ka na bata. Kailangan magka-baby ka na. So, lagi kami nagtatawa, gino-joke ko siya. At hindi na rin siya pumupunta sa coffee shop for the Lord. And this time, few weeks ago, lagi siya nagtatanong about sa Bible. Ang tinanong niya sa akin last time ay, ano ang pagkakaiba ng Old Testament at New Testament? Sabi ko, ang Old Testament is the promise of God. Ang New Testament is the fulfilling of the promise of God. Yung fulfilling ng pangako ng Diyos, yun ay sa life ng ating Panginoon sa Kristo to save us. At sa oras na yon, sinasabi niya sa akin, naghahanap na siya ng church. And advice to him, nahanap ka ng Christian church na mayroong Bible reading. And I do believe, itong kapatid natin ito, maganda yung transparent na nagbago siya dahil siya'y hinipo ng Holy Spirit. Amen. Kaya tayong lahat na mananampalataya ng Lord, if you have
problem, trials in life, yan ay parte ng buhay natin. Pero huwag ka magpo-focus doon sa problema na yun. You need to focus on the promise of God. Kaya sa oras na ito, hanap ka ng gawain na may Bible base. Make it sure na hindi ito kulto. Make it sure na ito ay Bible based talaga. Amen. At advise you, doon ka makakarinig kung ano yung pinako ng Diyos sa iyo na ipupulpil niya. Amen. So, sa oras na ito, we live by faith, not by sight. Kaya kung ikaw ay nadi-discourage ngayon, kapatid, it will paralyze all your goals and dreams in life. If you fail once, continue. Tuloy lang. Tuloy lang. Huwag ka mag-i-stop. Alam nyo, mahalaga sa Diyos ang pamilya. Hindi kagustuhan ng Diyos na hiwa-hiwalay ang pamilya. Amen. Kaya nga, kapag ka merong pinadala ang demonyo para i-discourage ka, yun ay ayaw na ikaw i-bless ng tao at maging blessing ka sa iba. Kaya nga sabi ng John chapter 10 verse 10a, the devil is coming to steal, to kill, and to destroy. Wasakin niya ang buhay ng pamilya, wasakin niya ang buhay mo, wasakin niya yung pananampalataya mo sa Diyos. But Jesus Christ came here to give us abundant life, masaganang buhay. Amen. Hallelujah. Another thing, ito pa yung isang nais nating malaman sa buhay ni Abraham. Faith believes that God is willing and able to fulfill His promise. Sabi ng Bible sa Romans chapter 4 verse 21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. At ang sabi pa ng Hebrew chapter 11 verse 11, by faith Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. Itong si Abraham, hindi nag-doubt sa Diyos. Itong si Abraham, hindi nalito, hindi nangamba kung totoo ba yung sinasabi ng Diyos. Siya'y namuhay na may pananampalataya. At kung ikaw ay namumuhay na may pananampalataya, sigurado ako lahat ng pangako ng Diyos mangyayari sa iyo. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 19 verse 26. With men is impossible, but with God, everything is possible. But with God, everything is possible. Amen. Ang Diyos natin, alam niya ang future natin. Amen. Kaya nung nag-asawa ko, ang destiny ko, asawa ko. Amen. Hindi totoo na kapag wala ka, hindi totoo yun na kapag wala ka sa Diyos, kapag nasa Diyos ka, ang future mo nakalaan lahat sa Diyos. Kaya kapag wala sa Diyos, lahat ng sinasabi mong destiny, kapag wala ang Diyos, chaotic ang life mo. Disorder ang life mo. Kung ano na lang nasasabi mo. Kaya mahalaga yung nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka na sa salita ng Diyos. Bakit? Naniliwanagan ka. Amen. Glory to God. Faith believes that God is willing and able to fulfill His promise. Amen. If you desire, you pray to God to promote, God will promote you. Yung desire ng puso mo na makakarating ka sa abroad, if you live, give it to God. Sabi ng Revelation chapter 8 verse 3, give it to God. God will fulfill it for you and me.
what I have belongs to God. Kaya nakarating ang pamilya ko because of God. Nakasama ko pamilya ko because of God. Pumunta sila rito, naging citizen kami rito because of God. Because I paid to God. At yung pangako ng Diyos, it all fulfilled. Even this house, what we have now, itong bahay na ito, everything belongs to God. Amen. Praise God. Hallelujah. And lastly, faith believes that God is a rewarder. Kapatid, kung ikaw ay namumuhay na may pananampalataya, there's a reward for that. Promotion, financial breakthrough, health, healing, wisdom, understanding, ma-overcome mo yung situation mo right now. Faith believes that God is a rewarder. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, sabi rito, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Isa lang ang dapat nating lapitan, si Jesus Christ, kapatid. Iisa lang ang nagpapako sa krus, kundi si Jesus Christ lang. Wala nang iba. Maaaring mali yung nilalapitan mo, mali yung pangalan. Ang sabi rito, salvation found it for anyone else, for there is no other under heaven given to men, which we must say, that is in the name of Jesus Christ. Acts chapter 4, verse 12. Ang nag-perform ng miracle, walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi ng John chapter 20, verse 31. Maraming miracle na nagawa ang Panginoon na hindi nasusulat sa aklat ng buhay dahil hindi na natin mababasa ito. But through this, we believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Kaya kapatid, Jesus Christ is yesterday, today, and forever. Siya yung iyong nakalipas, siya yung panahon mo ngayon, at siya yung future mo. That is our destiny. God, kaya ang ating destiny, ang future ng buhay natin, nakalaan sa Diyos. Wala kong kanino man. Amen. Kaya itong si Abraham, pinangakuan ng Diyos. Bago siya umalis doon sa kanyang lugar ng kanyang magulang, sa kanyang pamilya, pinangakuan muna siya ng Diyos. Amen. Pinangakuan sa kanya ng Diyos kung anong mangyayari kay Abraham. Ang sabi ron, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Pinangakuan siya ng promised land. Sa verse 2 sabi, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Kapatid, mamuhay tayo ng may pananampalataya. At sa pananampalataya ng galing sa Diyos, doon tayo po-focus sa pangako ng Diyos. Sa oras na ito, kung mananalangin ka kapatid, you ask God for faith like Abraham to face the fact that but focus on the promise. Pray for those you know who are in difficult season of their lives. Ipanalangin mo yung mga tao na nakikita mo na nangangailangan ng tulong, kung wala, ang tanging maitutulong mo, panalangin. Financially, everybody need finances, but ipag-pray mo na ma-overcome nyo yun. Yun ang the best na magagawa mo, kapatid. Amen? At sa oras na ito, napakabuti ng Diyos dahil ito yung mga natutunan natin sa oras na ito. Amen? Jello, please. Jello, please. Glory to God. Living by